Bukod sa type 1 at type 2, may isa pang uri ng diabetes na tumatama naman sa mga buntis. Yan ang gestational diabetes o GDM. Isa si Grace Ann sa mga nagkaroon nito. Paano mo nalaman na may gestational diabetes ka? Na-require po ako ng OB ko to take the OGTT test, yung glucose test po. So after the result po nun, na-check nung OB ko na tumaas yung second hour. So, Gano'ng kataas? Nakalimutan ko na po, Dok, kasi ang tagal na po. Parang 0.77 lang yung taas niya. Pero counted as elevated na daw po yun. Tapos meron ka bang naramdaman na sintomas ng gestational diabetes noon? That time kasi, since I was pregnant, ang nafe-feel ko talaga, ihi ako ng ihi. Pero OA yung pag-iihi ko talaga. Paano OA? As in, magsi-CR ka, tapos magsi-CR ka na naman ulit. So, sobrang uncomfy niya. And mas nagkikrave ako sa mas matatamis. Gestational diabetes, as the name is implies, it's gestational, so it's during the pregnancy, no? So it is a condition which develops because during pregnancy, yung hormone that comes from the placenta prevents the body from using insulin efficiently. Sa buong mundo, nasa 15% ng mga nagbubuntis ang nagkakaroon ng gestational diabetes. Kabilang sa mga nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon nito ang pagiging obese o sobra sa timbang, kung may history ng diabetes sa pamilya at ang edad ng isang babaeng nagbubuntis. As women age, there is more possibility na magkakaroon siya ng mga medical complications in her pregnancy. Yon. Maganda if the women can get pregnant a bit earlier dun sa kanilang reproductive years, pero hindi na kasi ganun yung trend ngayon eh. Usually, di ba, they get, because of the career and all of that, they get so involved in their career, usually they get pregnant mga 30s na, early 30s or mid 30s na. Hindi naman na kinailangang gumamit ng insulin ni Grace Ann dahil nadaan ito sa diet modification at pagmomonitor niya ng blood sugar gamit ang kanyang glucometer. Ano yung pinaka-diet na ginawa mo? Ano yung changes sa lifestyle na ginawa mo to manage your gestational diabetes? Nag-cut po ako ng rice and then nagpalit na din ako. From plain rice, ginawa ko siyang brown rice. Ginawa ko in the morning, hindi na one bread na lang. Or kaya oatmeal. Then, during lunch naman, ang ginagawa ko nun, half brown rice lang. And then, dapat meron dong veggies, merong protein, pero complete meals para din. Hirap man sa pagdadiet, naging disiplinado si Grace Ann at sinunod ang mga payo ng kanyang doktor alang-alang sa kalusugan niya at ng kanyang anak. Takot kasi talaga akong maka-apekto siya sa baby, as in napaparanoid ako. Pero thank God, nung pregnancy ko naman, nagawa ko siya talaga. Yun, na-survive ko. Pero it's a long journey ng pagdadiet and discipline talaga yung kailangan. Pero ayun po, buti naman na nakapanganak ako ng maayos.